Nakahanap lang ng magandang career ay parang tumamlay na raw ang relasyon nitong si Ken sa kanyang live-in partner na si Grace. Ang ugat po niyan ay para bang mas pinili na raw nitong si Ken ang katrabaho niya, ha? Kumpara sa 8 taong relasyon niya nila ni Grace. Pakiramdam tuloy ni Grace parang roommates na lamang daw ang silang dalawa, ang turingan nila sa kinakasamang si Ken. Pero ang depensa naman ni Ken, friends lang naman daw sila nung babaeng tinutukoy o pinagdududahan nitong kinakasama niya. Nako ha, yung mga ganyan, baka selos nga lang kaya yan? O, jelling-jelling? O talagang merong pinagbabasihan itong si Grace ng Muntinlupa, 26 years old. Kausapin na nga po natin. Grace, magandang tanghali sa'yo, Grace. Hi po. Magandang tanghali po, Kuya Poy. Ayan, nako, Grace. Sabi mo rito, 8 taon na kayong magkarelasyon nitong si Ken. Opo. Mm. Nakaayos 8 ka na ba? years na po kami, then 5 years pong magka-baby. Oo. Ano yung maingay? Ikaw ba yon? Nagta-type ka ba? Ay, hindi po. Oo. Nagta-type ka? May ginagawa ka Hindi ba? po. Oh, Hindi naman yan, po. yan, 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 yan. Huwag ka malikot. Okay. Pero pwedeng huminga. Hinga nga. Nako, nag-aano pa rin pag humihinga. Wag mo na hihinga ha, habang kinakausap. Hindi, okay na, Grace. Ayan, kanina parang meron lang ano no? Parang merong foreign sound na ano. Anyway, ayan, 5 years din kayo na magka-live-in na nitong si Ken. Kumusta ba yung pagsasama ninyo noon at nag-decide kayo na mag-live-in pa? Baka naman kasi Nung, hindi naman kailangan mag-live-in Nag-live-in na rin kayo. Pwede naman mag-boyfriend, mag-girlfriend. opo. Bali, nung una po kasi, Kuya Poy, parang nagkaroon ako ng problem noon sa, graduating po ako noon ng Mhm. college. Okay. Bali, nagkaroon ako ng problem sa family. So, umalis muna ako sa Mhm. bahay. Then, parang binilin din po kasi ako ng mom ko sa kanya na siya na daw po muna yung bahala sa akin, ganyan. Hmm. So, sinamahan niya ako kaya nag-decide na lang din kami na sama kasi, para sure din daw po siya sa safety ko. Aba, parang pinaubaya Tapos ka muna ng nanay mo na, ha? Oh. opo. Bale nung una po okey naman, kasi working din naman ako nun ta's, siya may business naman po siya nun. Mhm. Then eventually parang, come year 2020 nagkaroon na ng pandemic, so nagkaroon na ng problem sa mga trabaho. Mm. Bale ako lang yung nagpo-provide muna nun. Okey. Na okey lang Siya naman, kasi 'di ba? Okey lang kasi kumbaga saluhan, yes po. saluhan. Oh, masigla pa Kasi yung kung relationship niyo nitong mga panahon na 'to? okey pa naman po kasi yun nga, since umalis ako sa amin, ang fund ko lang is yung naipon ko from my baon or Mm. yung allowances ko nung nag-aaral ako. Mhm. So, medyo konti lang siya kaya siya yung sumalo sa'min all throughout from year 2019 hanggang mag-pandemic. Then nung pandemic, medyo hindi umokey yung sales niya, pumasok siya ng, auto dealer, Hmm. naging salesman po siya, doon tapos hindi siya nagkakaroon ng benta since pandemic nga. Tapos, eventually nagkaroon na ng wala talagang benta at all or nawalan talaga siya ng income. Then ako yung nagpo-provide since Hmm. nasa banking industry pa ako that Yo time. okay, oo. Ayan, Hmm, okay. Well, eto na. Puntahan na nga natin yung punto na itong si Ken ay sabi mo gumanda ang career. yun po. Oh, Bale yun nga po, oh, since hindi kami naging okey, ako yung nagpo-provide, tiniis ko siya for almost 3 to 4 years. yan na. Hmm. Then eventually parang nagkaroon ng time na nag-aaway kami kasi pinipilit ko siyang lumipat ng trabaho hanggang Hmm. sa napalipat ko na siya ng work. Tapos ngayon parang new job kasi 'to para sa kanya, parang bagong industry. Tas Hmm. eventually nag-e-excel siya dun. So Mhm. in 8 months time na-promote na siya, then parang naging sobrang busy na siya dun. Tapos napansin ko na dati kasi hindi siya close sa mga babae talaga, eh. Aha. But then etong time na 'to parang naging close na siya dun sa certain office mate niya or dun sa specific na ka-office mate niya na babae. Oo. Tapos tinatanong ko siya kung
bakit sobrang close nila. Sabi nila related daw kasi yung jobs nila o yung functions nila. Mm. Pero sabi ko, um, bakit sobrang close? So, pinaiwas ko siya since last year pa. Okay. Pero until now, Sandali. hindi. Grace, Tas hanggang Oo. yun, Grace. na-trigger na lang din ako. Oo. May tanong muna ako. Papaano mo nasabi na special yung pagiging close na nitong si Ken doon sa office mate niya? Eh sabi mo nga, nakaka-relate sila sa isa't isa sa trabaho. Siyempre, kailangan kapag ka nasa trabaho, kailangan maayos ka rin na nakikipagtrabaho kasama yung mga ano mo, hindi ka pwedeng isolated in isolation, Mhm. 'di ba? You have to work together with the team. Hindi pa Opo, pwedeng mag-isa ka lang kahit pa nga gusto mo na itong sabi mo nga, si Ken, nito lang naging malapit sa isang babae. opo. Bale yun, nung time kasi na unang beses kong siyang pinalayo, sinabihan ko siya na okey lang if work related yung pinag-uusapan nila, wala akong problema dun. Pero Hmm. nagkaroon na din po kasi ng time na niyayaya nitong girl si Ken na lumabas. Oh. Pa parang magba-bonding lang daw sila, ganyan. Then dinadalhan niya na ng food yung boyfriend ko ay yung ex ko. Hmm. Niyayaya niya ng mag-lunch Oh. outside, ganyan. So sabi Oo. ko parang siguro hindi na siya work related Hindi na masyado. work-related o Oo. baka naman yung mga yaya naman na yun, eh, may ano ha, sama mo naman yung girlfriend mo. Baka namang may mga ganun o hindi? Tsaka paano mo Actually nalaman? hindi po, kasi siguro I went, overboard din kasi nababasa ko na yung messages, eh. Hmm. Parang sa sobra pong paranoid ko na, I went through the messages. Hmm. Tapos habang tinatanong ko kasi siya, I mean, during that time na tinanong ko na siya kung puwede niya ng layuan, sabi niya okey. Then habang binabasa ko yung messages, tinanong ko pa rin siya, sabi ko, "Kausap mo ba siya ngayon?" Oh. Sabi niya, "Hindi daw." But then nakikita ko na nagko-converse sila. Tapos eventually dinelete niya yung convo Ayun habang na. binabasa ko. So, Naku, hindi ibig niya sabihin kasi may alam ano, na may may access na. pagsisinungaling na. Opo, yun po. Dun Malinaw. po ako na-bother. Sabi ko, kung wala lang siya, bakit kailangan mong i-delete and why do you have to lie? Oo. Mhm. Ayan na, nahuli. Isang beses lang ba nangyari yan o nasundan pa ng nasundan? Actually, nung last year po, maraming beses na siyang nangyari. Pero Naku. yung etong this year po, yung Hmm. nag-delete lang siya, isang beses lang po this year. Isang beses lang nahuli pero maraming beses mo na talagang namo-monitor na merong Yes po. kakaiba sa communication nitong si Grace and Ken. Okay. Mhm. Alam mo, kanina no, baka meron ako mga na-miss na ilang points doon sa mga kinikwento mo, Grace. Pasensya ka na. O, kasi biglang binulaga ako dito ni DJ Chacha. Oh, biglang bumati ng ano, may narinig ka ba? Happy birthday, yung happy birthday na ganun. Ayan, kaya Happy birthday Kuya Boy. okay, maraming salamat. Oh, medyo nakabukas pa yung mikropono ko. Ayan, baka kasi yung mga nakikinig sabihin, ay, hindi nakikinig si Kuya Poy. Sabi ko, hindi, sinenyas ko nga si Chacha na medyo sandali lang. Oo, may ini-interview ako dito. Ayan, pero, di ba, eto nga, so, nalaman mo na merong special kind of something. Ayan, Mhm. itong si Ken at si office mate. Hindi mo na rin ba inalam pa o nakikita mo na friends naman sila? Kasi syempre nasa Messenger ka mo eh. Eh di friends sila. Anong itsura nitong si babae? Kaselos-selos ba talaga, Grace? Ayan, yung tawa mo parang ano. Ano? Sabi ko nga Di sa ako kanya Kuya Boy, natutuwa. hindi selos yung nararamdaman ko, insulto, eh. Insulto ba? Ayun lang. Joke lang. Oo. Talaga? Hindi kasi yun yung una natin tatanungin bilang isang kaibigan na nagkikwento ka, ganito, nagsiselos ako, merong ano, o sige, ano bang itsura? Di ba? Ganun yung tinatanong natin. So, hindi ka nagselos, na-insulto ka. Nainsulto. Ano to, nagsawa ka sa maganda? Gusto mo tumikim ng iba Gusto mo na itsura. pala ng Yan yung mga ganyan na mga eksena. But then again, syempre, biro lang naman yan, ano? Pero Opo. meron kasing mga pagkakataon na nanggagaling talaga yung selos natin because of the physical appearance ng isang tao. 'Di ba? Tapos yung Kanya proximity pa nila sa trabaho nung boyfriend mo.
'di ba? Nung karelasyon natin, lagi sila magkasama. Maganda pa siya. Minsan doon nanggagaling yung mga selos, mga insecurities, 'di ba? Pero ito, sabi mo nga, hindi, nakikita ko naman siya. It's just that ang question ko lang, bakit ganun na yung tono ng conversation nila? Bakit personal na, hindi na professional? 'Di ba? Opo. Hindi na sa trabaho na lang. Ba't niya niyayaya ang boyfriend ko ganito? Pero itong si boyfriend ba ay pumayag doon sa mga yaya-yaya nitong office mate niya? Hindi ko lang po sure kasi hindi na siya kasama dun sa conversation. Pero meron po kasi silang group chat kasama nung isa pa nilang friend na Mhm. kapag nagyayayang lumabas yung isa nilang friend, which is the guy, Oo. kasama rin yung babae. Okay So, I naman. think tatlo naman silang lumalabas. Mhm. Pero ang point ko po kasi nun is, pinalayo na nga kita dun sa girl. Bakit parang kahit may kasama pa kayong iba, bakit kailangan magsama pa kayo or lumabas pa kayo Mhm. outside of work? Tsaka ano bang pag-uusapan niyo doon outside of your group chat? Oh, Oo, na may kinalaman sa work. 'Di ba? Work 'yan, work. 'Di ba? Alam mo merong nag-message dito, sabi baka naman yung mga yaya na 'yan ay para sa networking. Active pa ba ang mga networking ngayon? O kasi iba rin yung ano, tara friend, kape tayo. Oh. Tapos ito may open explain lang ako minded. sa iyo. 'Di ba? Hindi kaya ganun, may racket din. Siyempre, hindi naman pwede dun sa GC. Kasi nga, iba yung trabaho nila rumaracket. Hindi mo ba inalam na ganun? Baka naman may iba rin. Parang wala naman po Kuya Poy. Kasi yung girl, may boyfriend din talaga siya. Oh, yun naman pala eh. Tapos, O, yun ang pala, hindi sa ko puntong get, yun, bakit? bakit, there was a time kasi na nagyaya silang Mm. mag-rides. Tapos, ang ano nila, ang bilang nila is, may aangkas, ang aangkas dun sa boyfriend ko is yung babae. Mhm. Hindi yung So, boyfriend ng babae? Ay, hindi hindi ba nila kasama yung boyfriend sa ng picture, babae? hindi rin po nila Okay. sinama sa picture yung boyfriend ng babae. Ha? Pero nandun, kasama. Ka-work din kasi nila yun, pero hindi nila inano, hindi nila niyaya. Hindi Pero the invited. rest, yung mga ibang ka-office mate nila na may jowa outside dun sa office nila, sinama nila. So parang ang naiwan ang kinount nila is yung boyfriend ko, aangkas yung babae sa kanya. Mm. Tapos hindi ako may invite and yung boyfriend ng babae hindi rin invited. Ganon? Aba, Mhm. teka. So kaya Mukhang medyo na paranoid akong Mm. malala. Actually nangyari po siya last year. Mm. Ayan. So, anong explanation ni boyfriend mo ngayong alam mo yung ganyang siste na ginawa nila? Um, Hindi ko po sure kung natuloy siya, pero hindi naman siya nagpaalam sa akin regarding do'n. Pero Mhm. kinonfront ko siya, sabi ko, "Bakit aangkas siya sa'yo, may boyfriend naman siya," ganyan, ganyan. Aha. Sabi niya, ang explanation niya po is, hindi pa naman kasi sigurado yung lakad. So sabi Mm. ko, kahit hindi sigurado, bakit ine-expect nila na parang may mga enablers din po na, bakit ang Yes. ine-expect nila siya yung mag-aangkas sa'yo? Bakit Mm. hindi puwedeng sumama yung boyfriend o kaya naman Mm. isasama mo ako, ganyan. Pero ba't hindi mo nalaman kung natuloy man yung ride nila? Actually, Motorcycle ride. Mm. siguro po nag-loosen up din ako kasi feeling ko rin nagiging strict ako ng sobra. Parang na-manipulate po rin Yan. na-manipulate din po kasi ako during that time na Mhm. Mhm. sobrang paranoid ko, ginagaya ko daw siya sa parents ko na, ginagaya ko siya dun sa trauma ko. Okay. Ganyan. So sabi Mm. ko, sige hindi na ako masyadong magtatanong. Oo. Pero habang paluwag ako ng paluwag, parang nagkakaroon ako lalo ng reason kung bakit dapat ako mas ma-paranoid. Mhm. Mas ma-paranoid. Okay, sige Grace. Alam mo, kasi kanina, no, habang nagkikwento ka, meron akong mga napansin lang din. Of course, sabi mo nga nagkaroon kayo ng family problem. 'Di ba? Hmm. Kaya babalik tayo ng konti. I'm trying to understand kung saan ba nanggagaling, kung tama ba, reasonable ba yung pagseselos mo, yung mga Mhm. ganyan. Pero kanina kasi, meron ka mga bagay na binanggit na ikaw na rin mismo sa bibig mo nang galing na feeling mo namamanipulate mo si boyfriend. So nagiging manipulative ka. Actually kanina meron akong impression na ganyan sa ibang parte ng kwento mo lalo na nung sinabi mo na
hindi ka naman nagiging close sa ibang babae noon. Bakit yan? Meron ka ng ka-close. O, tapos kanina may binanggit ka pa na lumipat ka na lang ng trabaho dahil hindi ka at ease doon sa ginagawa ni Ken. Tama ba yon? Hindi po, nung pinapalipat ko siya ng work Mm. is because wala na siyang income dun sa Wala dati na, niyang oo. nalipat ko siya dito sa O bago. yan, nung napalipat sa bago. Tapos, nung nandyan na, may naka-close na babae, ay ano niyan, well, indirectly, parang pinalalayo mo naman siya doon sa nakakasama niya. Oo, Opo. hindi nga kaya na nagiging manipulative ka naman on your part when your boyfriend is just trying to be friendly sa office. 'Di ba Actually kaya katulad din yung mga yaya-yaya, 'di ba ikinuwento mo sa amin na niyayaya niya yung boyfriend ko, Kuya Poy, na lumabas sila ganyan-ganyan. Tapos towards the end of the story, GC pala yon na may tatlo pala sila dun sa grupong yon, 'di ba? mhm. Doon sa chat na ano na yon, ano yan, group chat na yon. 'Di ba tatlo pala sila. So hindi pala direkta ito o parang pasikreto na invitation sa boyfriend mo kasi kung ano lang para sa isang taong nagtatrabaho, Opo. okay? At meron inaalagaan din na reputasyon sa opisina, hindi ako sa GC magyayaya na Hmm, tara labas tayo. If it's something personal, I'd rather send it ng personal din, sa personal PM, personal message. Hindi ko pa dadaanin sa GC natin, yung landian natin. So, bali sorry Kuya Poy, oo. yung niyaya nung babae is through personal message po, Sa hindi siya personal yan. Tapos may follow-up pa dun sa GC. yung sa GC po ang nagyayaya na is yung other friend Ah, nila. ayun. So, 'di ba may mga ganyang eksena. But then again, 'di ba, yaya lang naman 'yun. O kape tayo. Mm. Kasi yung mga kaopisina ko dito, niyayaya nga rin ako minsan. Tara kape tayo. Tara lunch tayo after program. Wala namang masama. Hetero. Okay? Magkaiba. Hindi naman puro lalaki lang sinasamahan ko. Hindi naman puro babae lang rin ang sinasamahan ko. Walang mali siya. 'Di Opo. ba? Hindi kaya nagiging malicious and manipulative ka nga sa relationship ninyo, Grace? What do you think? Siguro po I was considering that part din. Kaya Mm. din tumagal siya ng 1 year bago ko na sobrang na-trigger. Kasi ako, on my Mhm. part, I also have a lot of guy friends din po. Mm, So, mm. one of the boys din ako. Pero I see to it na kapag beyond work na or beyond the friendship na yung inaalok nila, like niyayaya na nila ako sa labas or ako lang yung mag-isang babae Mhm. na sasama sa kanila, nagde-decline muna ako. Sinasabi ko na, "Puwede ko bang isama yung boyfriend ko?" Ganyan. So, Mm. parang ini-include ko siya sa bawat, gatherings kasi gusto Mhm. ko ma-set yung boundary na meron akong boyfriend and friends ko lang kayo. So, ang akin lang, ang hinihingi ko lang sa kanya during that time No. is i-involve mo ako. Pakilala mo ako sa Hmm. kanya, i-inform mo siya na may girlfriend ka. Mm. Kasi parang ang dating po sa akin, ayaw niya ako isama during sports fest kahit kasama naman po lahat or kasama Invited din ano, yung mga jowa, mga asa-asawa, ganyan. O baka yes naman po. may limit. Kapag asawa, pwede. Kapag jowa pa lang, wait lang. Hindi Hindi pa kaya? hindi naman po kasi ini-invite din ako ng isang yung common friend namin na nandun din sa same company. Yes, Kung oo. pwede kami pumunta. Pero syempre, sabi ko, intayin ko munang yayain ako ng jowa ko mismo. Kasi ang Oh. pangit naman if mag-i-insist ako, sasama ko kasi niyaya ako nung friend natin. So, parang iniintay ko siya na yayain niya ako. Ikaw But naman. then, Grace, hindi ano ka ko ba? nakuha yun sa kanya. So, Grace, sabi ko, tinatago mo. dapat Sorry? hindi mo na inintay na invite ka ni Ken. Dapat nga nakaimpake ka na para sa sports fest. Total, meron na nag-spill na friend mo na, uy, may sports fest kami. Anong date yan? Anong ano? O, tapos, pagka magpapaalam na si Ken, di ba, sana, aalis na ako puntan sports fest. Tara na ba? Ganun dapat! Pambihira ka naman eh. Nakaimpake ka na yung sports bag mo, ganyan, naka-rubber shoes ka na. 'Di ba? Ano ka ba?
Ano pang hinihintay mo? Hindi, pero nagigets natin, ano? Nagigets ko Ah, yung sinasabi mo na hindi ka nga niya masyadong ini-involve sa mga, well, hindi lang naman sa trabaho, no? Kahit yata sa iba niyang mga, I understand, kahit sa iba niyang mga aktibidades, hindi ka niya masyadong ini-involve, hindi ka niya hinahayaang ma-meet yung iba niyang mga kaibigan, mga opo. kasamahan. Mhm. Oh, okay. As kakahiya daw dahil Bakit? kasama siya ng yun po yung hindi ko maintindihan. Ang term niya, per his words, Mm. nakakahiya daw if magsasama siya ng jowa. Kaya ang isasama niya yung jowa ng iba? Ang iaangkas niya yung jowa ng iba na kaopisina niya rin? Gano'n? Yun ba Hindi ko yun? rin po siya actually naiintindihan, Okay. pero sabi ko nga, tinry ko naman siyang intindihin. Mm. Until such time na nagalit na siya sa'kin nung pinapaalis ko siya dun sa GC. Oo. Sabi niya, hindi ko na daw siya binigyan ng kahihiyan, ganyan. Sabi Mhm. ko, unahin kong bigyan yung sarili ko ng peace of mind kaysa bigyan ka ng kahihiyan. Okay. Sige, dan dahil sa nangyaring 'yan, Grace, ultimately ano yung mga realizations mo? Yung mga bagay na na-realize mo na tama ako, Kuya Poy, at meron din naman akong mga mali at meron pa akong mga gusto pang intindihin magpasa hanggang ngayon. Ano yung mga, well, sa observation mo, sa mga ginawa mo ring mga effort, syempre nagre-require din ng work 'yan, ano, na kasi habang kinakausap kita, Grace, alam ko naman na iniintindi mo ang bawat mga pangyayari at pinipigilan mo rin naman yung sarili mo, 'di ba? Against yung overthinking naman, 'di ba? Yung Opo. nagiging OA na. Ayan, alam Hmm. naman natin, nararamdaman ko naman 'yan. Pero ano nga yung mga what did you find out? Siguro po honestly, yung na-realize ko lang dito is I should prioritize myself more or Mhm. tayo instead of giving our all dun sa partner natin, magtira tayo ng para sa sarili natin. Like for me, um, binigay ko sa kanya lahat. I mean, inuna ko muna siya bago ako kasi nandun din ako na feeling ko may utang na loob din ako sa kanya Mhm. kasi siya rin yung pumulot sa akin nung time na down ako. Pero siguro nag-e-end yun 'pag nandun na yung disrespect. Na Mhm. feeling ko pinagsisinungalingan mo na ako while Mhm. looking straight into my eyes. So, Mhm. feeling ko naman hindi ko siya deserve regardless of my trauma, regardless of what I've experienced before. Mhm. Hindi valid reason na nagiging OA ako or nagiging nagger ako. The moment that you lied to me while looking straight into my eyes, that's clearly a sign of disrespect. So, kung pakiramdam natin na hindi na tayo nirerespeto ng partner natin or pakiramdam natin na nakakahiya na nag exist tayo sa buhay nila or 'pag naiparamdam na nila yun sa atin, Mhm. that's the go signal for us na umalis na tayo while, meron pang respeto para sa sarili natin na natitira. Mhm. Alam mo 'no, Grace, gusto ko yung sinabi mo na yes, ni-recognize mo yung pagkakataon na parang ngang, sabi mo parang, pinulot ka niya nung medyo nawawala ka. Well, actually tumulong lang siya. Tumulong Hmm. at pinagkatiwalaan siya ng pamilya mo. Kung di rin naman nagtiwala yung, nanay mo, particularly 'no, na pangalagaan ka. Well, thanks to Ken. Oo, pero hindi dapat ha, para po sa mga magkakarelasyon dyan, hindi naman dapat natin balikan ng balikan yung utang na loob na I love you dahil utang na loob. Parang ang bigat-bigat sa dibdib nun. Mhm. Para ka nang binayaran, para ka nang napresyuhan kapag ka po yung nagmamahal ka na lang dahil sa utang na loob. Ano to, nung dahil mahirap kami, nung dahil naghihirap ako, pinatuloy mo ko dyan, nagkamahalan tayo noon kahit bastusin mo na ako, okay na lang dapat sa akin kasi dinampot mo pa rin ako noon dahil sa utang na loob. Tama yung sinasabi ni Grace na kapag ka utang na loob na lang ang meron pero wala na yung pagmamahal at respeto sa loob ng relasyon, it's not worth it. Oo, maraming salamat. Pero hanggang saan ba? Magkano ba ang utang na loob? Mhm. Okay? Oo, kailan ba matatapos na bayaran natin 'yan? Oh, and then meron ka pang sinabi nga ano kapag ka kayang-kaya ng i-disrespect ka, na natitignan ka pa ng diretso sa mga mata mo, parang hindi ka na nga kung ituring tao.
Oo, wala nang emotions involved doon at ikinahihiya ka na ipakilala sa mga friends niya, sa circle niya. Parang, "Hindi, diyan ka na lang sa bahay. Diyan ka na lang. O, diyan ka na lang. Kulang na lang ikulong." Hindi naman Hmm. din po maganda yan. Matuto tayong makaramdam kasi kapag ang isang tao ay in love, you choose to stay in love sa isang relationship, ah, alam nyo, kahit anong itsura, kahit anong kalagayan ng mga minamahal natin, ihaharap natin sila sa mga tao at sasabihin mo, ito ang mahal ko. Alam ko na mas magandang iba sa inyo o mas gwapong iba sa inyo sa kanya, pero siya ang pinipili ko. Proud ako sa taong ito. Kahit mawala kayo, basta we have each other, okay kami. 'Di ba? Ganun dapat eh, ang statement, kaso Mm. baliktad. O, doon na muna ako. Diyan ka lang ha. Oo, diyan ka lang. Oo, wag ka magpapakita sa kanila na nahihiya Bawal ako. dito. Grabe. 'Di ba kahit nga sa mga hayop, bawal yung laging mga nakakulong ang mga hayop. Tapos ikaw, tao, karelasyon pa at that, nasasabihan ng I love you, o pero hindi mo maipakita sa ibang mga tao. 'Di ba? Hmm. Hindi mo man lang maiharap. Hindi naman kailangan na maging mag-PDA kayo, 'di ba? Na mahal ko 'to, halikan ko sa harapan ninyo, yakapin ko sa harapan ninyo. Hindi naman 'yun ang hinihingi natin, Grace, 'di ba? Bilang Hindi. karelasyon. Oo, ang hinihingi natin is yung assurance and reassurance nga. O na mahal mo ko, 'di ba? Kahit makita pa nila tayo. O, walang problema. Kahit hindi nila tayo makita, natural, walang pinagkaiba. Oh, may respeto. Alam mo, meron tayong caller mula sa Rizal na apektadong-apektado yata dito sa kwento na pinakikinggan niya na isinishare mo, no? Mm. Kausapin na natin si Ace. Magandang tanghali sa iyo, Ace. Magandang tanghali po, Kuya Poy. Oh, Ace, ano ba ang reaksyon mo dito sa ikinuwento sa atin ni Grace? Ito bang ganitong klase ng relasyon ay meron pang remedyo? Nagagamot pa ba ito? O ito yung, sige na, nile-let go na dapat, binibitiwan na? Actually, Kuya Poy, para sa akin po, no, ito yung relasyon po na hindi po nile-let go agad-agad. Knowing po na 8 years po sila, tama po ba 8? Yes, Kumbaga, 8 years na. Mm. ano po siya eh. Opo, kumbaga nandun na po kayo sa point na kilala niya po yung idalawa na yung isa't isa na kumbaga. Tapos po, medyo ano lang po, medyo magpapakaano na po ako dito, papakatotoo na po ako. Medyo may ano lang po siguro, hindi pagkakaunawaan silang dalawa or may hindi po sila nalinaw. Mm. Ganun po. Kasi doon po sa part po ng lalaki, parang dapat po mas ano po, mas pinili niya po na parang hindi po tantanan si Grace po na kahit na nandun po sila sa nagdesisyon na po sila na ganun. Kasi parang at some point, parang na-prove lang ni Grace yung point niya. While po doon naman po ay Grace, meron din naman po siyang malinaw po somehow. Kasi po, dapat po nagkaroon po sila ng masinsinang usapan po. Kasi pwedeng totoo naman po talaga yung sinasabi ni Ken. Di ba po na magkaibigan lang naman po talaga, ganun. Pero the fact po kasi na after po magkaroon ng stable, ng magandang work, ayun po yung medyo lang po, question lang po doon talaga sa part po ni Ken po. Mhm. Okay. Maraming salamat sa iyo, si Ace ng Rizal. Masasagot mo ba 'yun, Grace? Yung ilang mga tanong ni Ken. Paano ba kayo mag-usap nitong si Ken? Uumpisan mo, pero kayo yung tipo na takot na mag-away at titigilan nyo na yung pag-uusap. Hahayaan na muna dyan. O, ite-table na muna. Oo, sabi nga sa Senate, 'di ba? I-table na muna natin 'yan. Oo, ano na muna natin 'yan? Anong tawag? Diyan na muna, sa isang tabi na muna 'yan. Ganun ba kayo mag-usap? Hindi kayo yung I mean, alam mo, healthy rin sa isang relationship from time to time na talaga nagkakabigayan kayo, sabihin mo na nagkataasan kayo ng boses, if only to to make a clear point sa partner mo na Um,
Mali talaga iniisip mo, hindi nga ganyan. O kayo yung tipo na mag-uumpisa, meron tayong issue. Ayan, ganun ba? Hindi, wala yan. O, pero sige, ayaw ko ng away. Ayaw ko rin ng away. O sige, wag na natin pag-usapan. And then, kim-kim. 'Di ba? Iaano nyo, no? Ida-downplay nyo, pero deep inside, para siyang bulkan, nasasabog na. Bali, parang ganun yung nangyayari po sa amin. Pero, nag-aaway kami, nagsisigawan kami, nagkakaroon ng time na nagmumurahan kami. Mhm. There was a time back then din na nagkaka-physikalan kami. Pero, in this issue po, nilinaw ko sa kanya na it's not about kung meron nangyayari sa inyo behind my back or wala. Ang sa akin, hindi ako komportable na friends kayo kasi feeling ko may something siya sa'yo. So Mhm. ako, gusto kong bigyan ng head start na lumayo ka na. Kasi kung siya yung palalayuin ko, hindi kasi ako yung tipo ng tao, Kuya Boy, na kakausapin ko yung Yeah. babae Mhm. kapag merong gantong third party. Ang akin po, ang kinakausap ko is yung partner ko kasi kami yung magkarelasyon. Actually. So parang Mhm. ang gusto ko sana, siya yung lumayo. Kasi kung papalayuin ko yung babae, baka ang isagot niya lang sa akin, bakit ako yung sinasabihan mo? Bakit hindi yung boyfriend mo? So sa Aha. akin, inexplain ko sa kanya ng malinaw. Mm-mm. Sabi ko, pwedeng wala lang sa'yo yun, walang mali siya sa'yo, wala kang something dun sa babae. Pero yung message na binibigay mo dun sa babae, whenever ini-entertain mo yung mga Mm-mm. messages niya, yung actions niya, Mhm. baka iba yung nabibigay mong message. Baka Okay. hindi katulad nung iniisip mo. So sa Mm. akin, ang gusto ko sana, lumayo na siya kasi hindi ako komportable. Pero nung time na ine-explain ko yun, nagagalit lang siya. Sinasabi niya na sobrang unreasonable ko. Mhm. And umuo naman siya, after namin magsigawan, umuo siya, pumayag siya. Pero ito Pero na yung time na nahuli ko sila ulit. Tapos nagalit na siya sa akin kasi yun nga, hindi ko nga daw siya binibigyan ng kahihiyan kasi mm. sobra-sobra ko siyang paghigpitan, ganyan. Okay, ayan. So hanggang ngayon ba ay tuloy pa rin itong si Ken? Oh, na in communication pa rin, in constant communication doon sa pinagdududahan mong babae. Ngayon po, actually, wala na akong idea eh. Mm. Kasi hindi na kami nag-uusap or hindi ko na rin na-access yung app niya. Pero ang rinig ko po, yes po, nag-uusap pa rin sila. Friends pa Bakit din. ganun? Bakit rinig na lang? Bakit ano? So you made up your mind na Yeah, nakipaghiwalay na po ako sa kanya the moment na nalaman ko na nag-uusap pa rin sila. And nung time na ayun, nagalit siya ayan sa akin yun. kasi pinagli-leave ko siya sa GC. Ayan pala yun. Nako, Mm. oo. Pero na dahil nga sa ganyan, nahirapan ka pa ba na mag-move on? Kailan pa kayo naghiwalay nitong si Ken? Parang nasa August po this month lang. This month. So, Mm. fresh pa yan. So, sa Yes tingin po. mo, kung ina-assess mo yung sarili mo ngayon, Grace, kumusta? Si Ken ba nag-message pa sa'yo, nangungumusta sa'yo? O ikaw, tinitignan mo pa ba siya? O hindi? Talagang ikaw, gusto mo na mag-move on, gusto mo na mag-move forward? Ako po, as for me, gusto ko na sanang mag-move forward. Kasi sabi ko nga din sa kanya, nung sa last message ko sa kanya, masaya na ako na meron kaming shared memories throughout Mhm. the 8 years. Kasi hindi lang naman siya puro pangit na memory. Mhm. Masaya na ako na okay na yung career niya, na naipilit ko siyang magpalit ng career out of his comfort zone. Mhm. So, parang ako, masaya na ako na medyo okay na yung career path na tinatahak niya. Okay na ako doon. Parang Mhm. ready na akong mag-let go ngayon. Ready na akong mag-move forward. Kasi feeling ko, sarili ko naman yung pagfo-focusan ko. Kasi doon sa relationship namin for the past years, parang nagfo-focus lang ako, ano bang pwede kong itulong sa kanya na Mhm. bumalik siya sa dating drive niya, sa dating passion niya, ganyan. Mhm. Pero ngayon, nung nakikita ko nagiging okay na siya, sabi ko sa kanya, hindi niya na kailangan mag-explain or hindi niya na kailangan bumawi sa Mhm. akin, which I think hindi niya rin naman balak. Okay. Um, Sabi ko, okay na, masaya na ako. So, sabi ko, move on na lang kami parehas. Mhm. And ang sagot lang niya sa akin noon, bahala na daw ako kung anong gusto kong isipin. Mhm. Bahala na ako kung paano ko iti-take yung bagay. Basta wala siyang ginagawa. So, bahala na kung maghihiwalay daw kami. Then, after that, wala na rin ako narinig sa kanya. Okay. So ngayon, Grace,
Kung mabibigyan ka ng pagkakataon, it's as if si Ken itong nasa kabilang linya at makikinig sa'yo. Ano yung mga bagay na gusto mong sabihin sa kanya sa paghihiwalay ninyo just a few days ago? Ito na ang pagkakataon mo, Grace. Sabihin mo na ang nasa dibdib mo. Ken, gusto ko lang malaman mo na wala akong naging regrets dun sa naging relationship natin. No matter how ugly yung mga napagdaanan natin, kahit nagkasakitan tayo parehas, hindi ko pinagsisihan yun. Siguro sinasabi nung iba na sobrang hindi ako nag-iisip kasi sinasaktan mo na ako or nagkakaroon na ng physical na pain pero hindi pa rin ako umalis. No, hindi, sa akin wala lang yun kasi pakiramdam ko mas kilala kita kaysa kilala ka ng iba. So, sa akin, wala akong naging regrets. Yung pagmamahal ko sa'yo, tinatanggap ko yun ng buong buo. Hindi ko pinagsisihan yun. Kasi, sabi, kahit anong sabihin nila na sobrang malas ko sa'yo, pakiramdam ko sobrang naging swerte ko pa rin sa'yo. So, gusto ko lang sana maging happy ka kung ano man yung mga magiging decisions mo in life. Palagi mong tandaan yung mga sinasabi ko sa'yo na unahin mo naman yung sarili mo bago yung ibang tao. Kasi you make it a habit na palaging una yung iba bago yung sarili mo. Which is, for me, ang gusto ko palaging ikaw yung inuuna ko. Kaya siguro naubos din ako. Pero okay lang yun. So this time na wala na ako sa buhay mo, sana unahin mo naman yung sarili mo. I wish you nothing but happiness and success. And mag-iingat ka palagi. Napakasakit nga lang, Grace, na baka ang understanding nitong si Ken na unahin yung sarili niya kaysa sa ibang tao ay napapabilang ka na nga doon sa ibang tao pala na tinuturing niya. Pero wag naman sana. I believe na meron pa ring espesyal na naging lugar ka sa puso nitong si Ken. Kung sakasakali bang magbabalik itong si Ken, tatanggapin mo pa rin ba siya, Grace? Honestly, Kuya Poy, hindi ko naman po talaga kinlose yung doors ko na maging okay kami ulit. Pero for me, siguro hindi lang din muna ngayon. Kailangan ko lang din muna mag-heal sa lahat ng pain. And siguro tama din yung sinabi nila na baka traumatized din ako. So, I have to heal from that as well para mas mahalin ko siya ng buo. Yung buong ako this time. Yes, and Grace, just a piece of advice, syempre, lalong-lalo na meron kasi tayo na as partners, meron tayo mga gusto, di ba, mga ideal, yung almost perfect na gusto natin mangyari sa relationship at mga almost perfect na gusto nating gawin sa ating mga partner. 'Di ba? Gusto natin ma-appreciate yung ganito, ito ang bagay sa'yo, ito ang para sa'yo, ito ang special. Sometimes, kailangan nating to take a step back. We have to take a step back and tignan natin kung saan ba talaga sila mas magiging masaya. Let them decide for themselves. 'Di ba? Para hindi tayo na-accuse of being manipulative sa isang relationship or yung masyado namang perfectionist na parang ang gusto mo ay ikaw na yung nasusunod sa isang relationship. Hayaan natin, 'di ba, na mag-grow din sila as individuals kahit pa nga partner natin sila. Sana magamit mo 'yan sa susunod mong makakarelasyon or kung magkakabalikan man kayo nitong si Ken. Hayaan mo siya mag-decide for himself at ikaw rin naman, bigay mo lang yung sa tingin mo ay tama. But, 'di ba? Hayaan mong suggestion lang 'yon. Hindi ko ini-impose to sa'yo. Ganyan. Baka lang gusto mong i-take to. Kung ayaw, di okay lang. I love you pa rin. Ayan, ganoon dapat, ha? Grace, okay. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.